Kamusta mga ka-Axie? Welcome back sa aking channel sa Gacha Wade. Ngayon mag-share ako sa inyo ng ilan sa mga meta Axie na magagamit nyo sa arena kung gusto nyo talaga magpa-rank up. So itong mga Axie na to, tinatawag ko sila mga boss na Axie. Talagang siga sila pagdating sa arena. At malaki yung matutulong nila sa inyo kapag gusto nyo talagang umakyat ng more than 1,700, 1,800 rank at papunta siguro sa 2,000. So itong mga Axie na to, medyo mahal yung presyo nila pero kung talagang mag-i-invest kayo at gusto nyo talagang lumaki yung kitaan sa Axie, kailangan talaga nating umakyat sa rank kasi nandun yung mga SLP, no? Tsaka ganun din yung AXS reward. So, share ko sa inyo yung mga nakikita kong mga meta na Axie at siguro familiar din sa inyo yung iba dito kasi siguro nakakaharap nyo rin kung umaabot na kayo ng mga 1.4, 1.5, 1.6, minsan lumalabas na yung mga ganitong Axie. Una, so familiar na sa inyo to, alam nyo na ito yung Terminator na bug. So kapag bug siya, kailangan allergic reaction yung gagamitin nyo para lahat ng skill na to merong plus 10% damage. Tapos ito yung main source ng stun niya. So yung goal ng bug is mang-stun and mang-destroy talaga ng kalaban, no? Kaya Terminator yan. Stun and destroy. Tapos yung strength niya, mahirap siyang patayin kasi nga, pag aatakin mo siya, may i-stun ka. Kapag siya naman yung attack sa'yo, i-stunin ka niya. At high yung damage niya kasi kapag meron ka ng debuff, kagaya ng stun, at saka itong speed minus, yung Thorny Caterpillar plus 30% yung damage niyan to debuff targets. And minsan pa, na-speed minus ka pa, minsan nauuna pa siyang umatak sa'yo. So, may stun ka na niya bago ka pa maka-attack sa kanya. So, ang hirap talagang patay ng Terminator na yan, guys. And nakikita kong main weakness sa Terminator is yung Gravel Ant na card. Once na tinira niya yun ng Gravel Ant, lahat yan hindi niya na maititira. Kasi yung Gravel Ant, disable melee. So, lahat naman ng skills niya ay melee. So, kailangan maunahan nyo lang siya, matamaan lang siya ng Gravel Ant, yun na yun. Or, siguro, napapatay ko yung ilang Terminator kapag na-combo mo na siya, bago pa siya makatira. Total, mabagal naman to. Kailangan na-combo mo talaga, kaso lang mahirap pa rin, no? Kasi, pag na-timingan niya yung sticky goo, kahit ma-combo mo siya, mabubuhay at mabubuhay talaga siya, guys. Kailangan siguro mag-critical ka ng 2 beses para kahit na-stun ka na dun sa una, tapos yung isang pa tumama at nag-critical ayun. Pero talaga mahirap yan patayin, guys. So position yan sa backline, naghihintay yan kapag 1-on-1 na kayo. And merong isang variety yung Terminator. Ito naman yung reptile na Terminator. Tapos ang skill niya, Tiny Swing or itong Tiny Dino. So hindi mo na kailangan debuff kasi ito pag late game na, after 4 rounds, 150% na yung damage niyan. So ang lakas ng damage niyan. So magkano ba yung presyo ng Terminator sa ngayon? So itong Terminator na Thorny Caterpillar, yung bug, naglalaro yan sa 500, 600, ayan, 600. Yan yung presyohan niya. Pero kapag yung isa naman ang gagamitin nyo, yung Tiny Dino yung skill, ito yung presyohan niya. 700, 800, 1.3, 1.1, 1.1. Ayan, ang mahal na niya, guys. Kasi ang lakas nung damage nung itong Tiny Dino plus 50%. So yung reptile, tas mas makunat pa yung reptile. Ito, mas mataas yung critical. Ito naman mas makunat. So depende na yan sa preference nyo rin. Next, siguro familiar sa inyo to, Shrimpnator. So yung kanina Terminator, ito naman Shrimpnator. Ano ba yung Shrimpnator? Backdoor killer yan, guys. So yung goal talaga ng Shrimpnator, siya yung papatay sa Terminator. Pwede niyang patayin yun kung hindi naka-ready yung snail shell at bigla ka na lang tumalon sa backdoor, patay yun. Kasi ang goal niya is mag 1 turn kill. So yun yung strength niya. Mapatay mo sa isang turn yung kalaban, yung target mo. At saka mabilis-bilis siya kaysa sa pangkaraniwang beast. Kasi yung beast, kadalasan speed niyan 40, 41. Ito naglalaro sa 43 pataas. Kasi dahil dito sa aqua card, plus 3 yung speed niya dyan. So kung may iba ka pang aqua part sa mata at sa tenga, then plus speed pa yon. So mauuna ka talaga sa iba pang mga beast. So, yung Shrimpnator, ang main weakness niyan,
ay backdoor bird. So kapag may backdoor bird at mataas yung speed mo, ikaw yung tatargetin. Unless na lang may kakampi kang aqua or bird na mas mabilis dito, then syempre yung tatargetin ng backdoor bird is yung aqua or yung bird. Meron din mga backdoor aqua kagaya ng may ganito, Shrimpnator din kasi galing talaga sa aqua tong card na to. Pero madali namang maiiwasan kung yung aqua may ganito, huwag mo ipopwesto sa likod para hindi ko yung tirahin. Lagay mo siya sa gitna. So, ang talagang kahinaan niya yung mga backdoor bird, yung naghahanap talaga ng fastest speed. So, kailangan mo lang talaga ng mas faster na ally kung gusto mong hindi ko yung maging target. And position yan, backline or midline. So, ano ba yung talagang ginagawa nito? So, una, ikakast mo tong shrimp. So, pupunta yan sa likod. Sabay titirahin mo ng single combat Ronin, kukombohin mo na, ayan. So, kapag ang target mo lang sa likod, beast or bird, mababa lang yung buhay nun. So, pwedeng shrimp tapos dalawang Ronin, patay na yon. Or shrimp, nutcrack, nutthrow, siguro may matitira pang konti, depende pag na-critical. Pero kadalasan isang Ronin or dalawang Ronin, pwede nyo na mapatay yung beast or bird sa likod. Pero kapag ang target nyo, plant or reptile, which is yung talagang target neto, kailangan mga 3 card pa. So, 4 yung ititira nyo. Shrimp, 2 Ronin, 1 nutcrack. Or 1 Ronin, 2 nutcrack. Depende na yon. So, yun yung kailangan. Para siguradong patay yung target. 1 turn kill siya, guys. So, kadalasan kasi sa arena, di ba? Maraming plant sa likod, may reptile sa likod. So, yun yung purpose talaga ng Shrimpnator. Patayin yung mga ganong axis sa likod. Actually, pwede naman kahit sinong axis may ganito, kahit aqua. Pero kapag aqua kasi mahina yung damage niya sa reptile at saka sa plant. Kaya talagang yung pinakang magandang gamitin na may ganito is yung beast. Kasi ang gusto mong patayin yung reptile at ano talaga yung plant sa likod. So kapag aqua ka, pwedeng makasurvive yung reptile or plant. Kasi makunat yon tapos disadvantage pa yung class mo. Pero pwede pa rin naman mapatay. So yung presyohan yan ngayon, Shrimpnator, ayan, naglalaro sa 500, 570, 600, 700. So, may mga 500, depende kung anong parts yung nakuha niya. So, yan. Kahit naman hindi mismong nutcrack yung nandiyan dyan at kahit hindi imp yung nandiyan dyan, pwede namang, halimbawa, kagaya niyan, dual blade yung nandiyan dyan. So, ibang Shrimpnator. Pero ganun din. Kahit hindi lahat beast part, kung wala kayong mahanap, basta high damage yung mga nandito tsaka yung nandito o yung nandiyan dyan. So kahit patchapsuy na mga na mga cards, basta merong ganito. Pero the best talaga pag mga beast cards. So risky beast, tapos iba pang high damage dito sa mouth, iba pang high damage dito sa horn. Yun lang yung hahanapin nyo para talagang nagki-critical. Next. So, ito, familiar ba sa inyo to guys? Nakakaharap nyo ba to? Na-feature ko rin to sa aking YouTube. Pero hindi ito pala, hindi hotbat yung card, pero parang similar. Ito yung Undying Plant, yung hindi mamatay-matay na plant sa backline. Kasi nga, ang goal niya is to survive hanggang mag-blood moon na, hanggang mag-10th turn na, buhay ka pa rin. So, yun yung talagang pinakang niya, mag-survive lang na mag-survive. Tapos yung strength niya, unlimited yung energy niya kapag one-on-one na hindi na uubusan. Tapos, nagdodraw ng card. Tapos, life gain. Ang kahinaan ng Undying Plant is yung 1 turn kill na beast. Kagaya ng Shrimpnator, ayan, pwede kang tirahin agad sa likod. So, hindi ka naaabot sa one-on-one. Or yung Scarab, yung hindi ka makakapag-heal kapag may ganun yung kalaban mo, mahirapan ka, hindi ka makakapag-heal. Or yung mga disable card, kagaya ng disable horn na gamit ng bird, or yung disable mouth na hotbat, kagaya nyan, or yung gravel ant na disable melee. So lahat din yan melee, so hindi ka rin makakatira. So ito yung best na build para sa kanya. Hotbat yung nandito. Pero yung dating ginagamit ko, ibang card na mataas yung damage. Parang bird part yun, tapos 110 yung damage. Pero yung best, hotbat. Kasi naka-disable na yan ng, ng mouth. Tapos plus 10% din naman yan. So abot din yan halos 199, no? Dahil, plant tapos gumamit ng plant card.
So may variety yung build na to guys. Pwedeng imbis na undying plant, gravel plant. So yung gravel ant, naging gravel plant. So ito naman imbis na hotbat, ito nga yung disable targets melee card next round. So meron akong ganito dati guys eh. Naalala ko may ganito akong Axie pero ewan ko binenta ko ata guys, no sayang. Nangihinayang nga rin ako guys eh pag naalala ko. Binenta ko. Pinapaikot ko kasi yung Axie before. So magkano ba yung presyohan yan? So yung undying plant nasa 1,000 guys. 1,052, 1,208, 1,352. No, mahal. Kung yan mismo ay yung exact build, mahal siya. Ayan no. Parang lima lang yung nasa 1,000 tapos 2,000 na yung kasunod. Tapos 3,000. Mahal siya. Talagang mga ano yan guys, meta Axie. So syempre kung hindi nyo kayang hanapin yung hotbat dahil nga mahal na sa 1,000, ibang parts na lang. So yung mga ibang parts nasa ano lang siya eh. Nasa $600, $700 kapag hindi hotbat yung ilalagay nyo. Pero maganda kasi pag hotbat kasi may disable siya. So yun. And kapag ito namang may gravel ant, ayan, so dati nga, 4 lang yan dyan. Naalala ko, 4 yung may gravel ant na ganun. And isa ako sa meron. So, ewan ko bakit ko binenta. Ngayon, 2 na lang guys yung nasa marketplace. At 1,352 and 1,484. Yung gravel ant yung buntot niya. So, exactly ganyan pa rin naman. Pero gravel ant. So, meron din naman na hindi this guys yung dito. Pwede namang cactus or beach or anything. Mas mura yun guys. Etong tatlong to, tas aalisin mo tong isang to, papalitan mo ng cactus, yung ganyan. So, mas mura yun, nasa 500 lang guys. Kaso lang, syempre, hindi ka only energy. Pero yung cactus naman, makakatulong yun sa team nyo na may high damage ka. Kasi kapag wala kang cactus, isipin mo na lang, no, maghihintay ka talaga ng late game. Kasi ano yung ititira mo dyan? 60 lang yan, tas ito 30 yung damage. Tas ito 20. So wala kang matutulong sa team kung nag-uumpisa pa lang yung laban at naghihintay ka. Wala siyang nako-contribute na damage halos. So mahina. Kaya yung iba, cactus yung gusto dito para meron kang pan-damage. Para sa umpisa pa lang ng laban, nakakatulong ka sa team. Ayan. Okay, familiar sa inyo. Meron ako dating Sniper Aqua. Ganyan din, pero iba lang yung dalawa dito dahil chop suey nga yung sa akin, hindi naman mga pure. So, ito, Bloodseeker, no, or Sniper Aqua. So, ano bang ginagawa niyan? Kill shieldless Axie, or yung mga naka-idle, yung walang ginagawa, yung hindi gumagalaw na Axie sa turn na yon. Yung strength niya, hinahanap niya yung mga weak target, yung mga walang shield, yung mahina na yung buhay, ayan, hinahanap niya yan. So, main weakness naman ng ganitong Bloodseeker is yung proper timing, guys. Kasi may mga scenario na kunyari, gusto mong patayin yung beast niya. So, ginamit mo yung Perch, yung Babylonia, tsaka isa pang card, Piranha. So, kaya mong patayin yung sa 3 cards. So, kailangan, yung plant niya, yung nasa harap, gumamit ng card. Mag-activate ng shield or anything para ito pumunta dun sa kasunod, dun sa beast. Pero may mga scenario na naramdaman ng kalaban, titirahin mo yung beast niya. So, ang gagawin niya, hindi niya gagamitin yung mga plant card niya para yun yung naka-idle, pupunta to sa plant. So, nakasurvive yung beast niya. Kung halimbawa, isang tirahan na lang yung plant, tapos 3 card pa yung ginamit mo. So, yun yung mga disadvantage niya. Kailangan ng proper timing para yung perch pupunta sa tamang target. Kasi, pinaprioritize ng perch yung idle target kapag kinombo mo with 2 additional cards. So, kailangan mo lang ng 3. At itong Babylonia, kung bakit ito yung kakombo niya, deal 30% damage when attacking an idle target. So, magkakombo siya. Ito naghahanap ng idle target at ito naman plus 30% sa idle target. So, itong dalawang dito, pwede namang ibang cards yan, guys. As long as itong dalawa magkasama, mas maganda yon. Kasi itong dalawa dito, kahit hindi aqua-aqua yan, kahit iba. So, yung sa akin nga dati, iba yung nandito, iba rin yung nandito, okay naman na. Nagpupunta pa rin siya sa target at napapatay pa rin niya. As long as matataas din yung damage dito. Pwede ring Nemo kung gusto nyo may gain energy. Yun, pwede yon. So, magkano ba yung presyohan ng may Babylonia?
So, sa ngayon yung presyohan niya ay nasa 400 naman. 400, 460, ayan, 466, 466. So, ayan, depende na lang din sa magiging parts, guys. So, kailangan tignan nyo maigi yung part. Baka umabot na sa 500, ayan, yung may mga ganyang buntot. Baka kasi yung mga nandito sa 466, kagaya nito, carrot yung buntot, hindi masyadong maganda, 466. Ito, yung pang plant, hindi masyadong maganda, 470. So, titignan nyo rin guys, kailangan maganda yung buntot, ayan, pang damage, tapos yung sa ano rin, sa mouth, pang damage. So, mga nasa 500 siguro. Next. Okay, siguro hindi masyadong familiar sa inyo to guys, pero nasa meta to. Ito yung brick wall. Or ano, parang Aegis armor yan. So, yung goal nito, i-absorb niya lahat ng damage. Strength niya, so hard to kill, mahirap patayin guys. Mamaya explain ko kung bakit. Main weakness lang niya, stun at saka sleep. Kasi yung stun, pag na-stun ka, may ignore yung shield. Yung sleep, ganun din. Yung next na card na tatama, ignore yung shield. So kahit mataas pa yung shield mo, may ignore kapag yung kalaban mo may stun and sleep. Position, pwedeng midline, pwede ring frontline guys. Pwedeng ipalit sa plant. So ito yung skill niya. Ang pinakamahalagang skill lang dito yung dalawa, itong red ear at saka itong snake jar. So maraming aqua sa arena, kapag ito yung ano nyo, yung mismong tanker nyo, ang hirap na hirap yung mga aqua guys. Kasi bukod sa disadvantage sila sa reptile at plant, tapos ang taas pa ng shield. Isipin nyo guys, itong red ear na to, 135 yung shield niyan. So kung yung isang aqua card kagaya nitong lamp, 110, hindi pa tatagos dyan guys. 110, madadagdagan ng 10% kapag aqua gumamit. 122 or 121. Wala, hindi pa rin tatagos eh. Kailangan niya ng dalawang card para lang tumagos dito sa red ear. So, napakahirap, diba? Tapos, pag kinombo mo pa yun sa snake jar, kunyari, dalawang card kailangan niya para tumagos dito sa, ano nyo, sa red ear. Tapos, ginamitan mo pa nito. So, yung pangalawang card na ititira niya, imbis na tatagos yung damage ng konti, attack that breaks the shield cannot do additional damage, can only trigger once per round. So, yung pangalawang card niya na imbis na 110, tatagos na yung 90, kunyari, ganon. Hindi tatagos yung 90, so hindi ka mababawasan. Kasi nga may jar barrage. So, yung dalawang yan, sobrang kunat, guys. Ang hirap talaga patayin. So, yung mga pwede mong isamang card dito sa dalawa, bahala na kayo. Basta itong dalawa yung combo niyan. Red ear, snake jar. So, ito pwedeng ganyan. Kasi ito nagre-reflect siya ng 50% damage sa mga attacker. Sa mga range attacker. So, kagaya ng mga bird. Ayan. Tumitira yung bird ng mga range. Bumabalik yung 50%. So, malakas yung balik guys. Konti lang yung buhay ng bird, mataas yung damage ng bird, mataas din yung balik sa kanya, tas mas madali siya mamamatay. Maganda rin yung lamb kasi yung jar barrage nga, pwede ka pang makasurvive talaga, no? So pag 50% na lang buhay mo, mas nakakasurvive ka pa, yung lamb plus 20% yung damage niya. Kapag less than 50% yung buhay mo. So maganda yung lamb. So yung presyohan nun, brick wall guys, ito. So, siguro yung pinakang safe na price dyan nasa 500 plus. Kasi itong mga 351, meron silang ganong skill, pero baka yung ibang part niya, kagaya nito watermelon, mahihina. So, kailangan tignan nyo rin. Tsaka, ang i-make sure nyo guys, kapag gagawa kayo ng ganyang build, bukod sa skill niya na maganda, kailangan ilagay nyo yung stats niya na at least yung HP niya 50. Kasi gusto nyo makunat-kunat guys. Hindi lang yung may ganong skill pero yung buhay pala 38 lang. Beast pala. So kunyari beast pero may ganong skill, di ba? Di ang lambot lang kunyari 38. So hindi masyadong maganda rin. Kailangan itaas nyo rin yung stats ng HP. Mga siguro 47 pataas. Yan, okay naman. Basta maganda yung yung ibang mga partner na skill. So next. Ayan. Guys, ito medyo metang-meta to ngayon. Kung nakalaban nyo na yung ganyan. Double anemone. So, yung goal niyan, huwag mamatay sa isang turn. As long as hindi ka namamatay sa isang turn, guys, mariregen mo yung buhay mo. Yung strength niya,
very hard to kill, tapos konti lang yung predator. Kumbaga, konti lang yung mga aksi na pampatay dito. Main weakness niya, stun and sleep. Actually, hindi stun and sleep yan guys, di ko lang napalitan. Pero yung main weakness talaga nito is yung anti-heal. Yung Scarab, yun, anti-heal. Or, kailangan mapatay mo talaga siya guys ng one turn kill. Kung hindi, nakaka-recover agad talaga siya sa turn. Lalo na kung one-on-one, tapos nadodoro niya lagi yung mga yan, hindi mo na siya mapapatay. Aabutin kayo ng blood mo, Nico, yung una mamamatay. So, it's either Scarab para hindi siya mag-heal, or mapatay mo siya in one turn. So, yung position niya, hindi ko rin napalitan. Ito ay pwedeng mid-line at pwede ring sa one-on-one yung pinakang backline nyo. So, ano ba yung ano niya? Yung skills niya kung bakit hindi siya mapatay-patay. So, itong double anemone, kailangan dalawa yung anemone part. Isa sa back, isa sa horn. So, ito kasi, kada attack niya guys, plus 50 yung HP kapag ilan yun daw yung anemone parts niya. So, dalawa yung parts niya. So, kada gamit mo nito, plus 100 yung HP. Pag ginamit mo rin ito, ganun din. Pareho ng explanation, plus 100 din yung HP. So, kunyari, nabawasan ka ng kalaban, mga 100, 200 damage, gumamit ka lang ng dalawang card na yan, balik na yung 200 HP kasi isang gamit mo niyan plus 100 or isang gamit mo niyan plus 100. Balik agad, nagre-recover. Tapos ito pang isa niyang skill, heal this axis by the damage inflicted with this card. So bukod sa nag-heal ng 100, yung pang kagat din niya, nag-heal din. So talagang pag hindi mo siya napatay ng one turn, may heal back na lahat. Tapos itong pang damage niya, libre. Kasi mababawasan siya ng 30% sa health niya, pero kaya naman niyang i-heal yung sarili niya. So okay lang yung nababawasan niya, tas nag-heal, tas libre pa. So pwede mong magamit yan, madaling-madali mo lang magagamit guys. So habang yung mga kakampi mo nasa harap, uma-attack sila, ikaw nasa likod ka, pwede mong gamitin to, tapos i-recover mo lang yung HP mo. So, nakakatulong ka talaga sa team kasi libre to zero hindi ka na kailangan gumamit ng energy. Pero guys, merong mas mahal na build. Ito yung isa, Jar Barrage. So, kapag Jar Barrage na yung nilagay nyo, tig 80 yung damage niyan guys lahat. Pero, sobrang hirap na patayin. Parang immortal na. Kasi, bukod sa, di ba nga, kailangan mapatayin siya ng one turn kill. Itong Jar Barrage, ipe-prevent niya yung yung damage na tumagos. Pag parang stun din, magmi-miss yung pangalawang attack or hindi tatagos yung damage, parang ganun din So, kunyari, yung beast, nag-ronin siya, nabasag yung shield mo. Or sa una, kasi may mga shield ka pa 40, 40, 30. So, siguro may hindi pa niya mababasag. Yung una, ronin, tumama. May natira pang konti na 3 na shield. Yung pangalawang attack niya, kunyari, ronin ulit, 3 na lang yung shield mo. Pag tama nun, 3 lang yung bawas, hindi tatagos yung damage na 100 plus something sa buhay mo. Kasi nabasag pa lang yung Jar Barrage. So, yung dalawang card pa, kapos na kasi 400 plus yung buhay nito guys. So, hindi talaga mapapatay. Tapos sa turn mo na, a-attack ka, puno ulit yung buhay mo. So, hindi siya namamatay. Or nauuna ka pa sa beast, bago pa siya tumira next round, ikaw muna yung a-attack, na-heal mo na yung sarili mo. So, ang hirap guys, sobrang hirap patayin. So, yun nga, anti-heal lang talaga nakikita kong pampatay dito or mga plant or mataas na damage ng reptile. So, ano ba yung matataas na damage ng reptile? Yung Cerastes, yung Tiny Dino. Sa plant naman, yung Cactus, yung Beach. Yun lang yung mga nakikita kong pampatay dito talaga, plant cards. Pero pag may Jar Barrage guys, kahit may plant card ka pa or may Tiny Dino, talagang ang tigas. Ang hirap patayin. Hanggang dalawang Tiny Dino lang yung pwede mong itira. So, talagang makakasurvive siya guys. Ewan ko kung paano pinapatay ito So, ayan nga guys, tingnan natin yung presyo niya. Luckily, hindi ko pa naman nakakaharap yung may Jar Barrage na ganyan. Pero, yung presyo niya guys, itong anemone na may post-fight, yung may buntot na 0 nga yung cost, nasa 1,000 lahat guys. Ayan, 1, 2. Tsaka konti lang 2, 4, 6, 7 lang sa marketplace as of now. So, 1,000 plus. Pero yung may Jar Barrage guys, ito yung presyo niya. 2,000, 3,000, 3,000. Tatlo lang siya ngayon sa marketplace. Parang kasing rare siya nung Gravel plant.
So, yung gravel plant, dati 4 lang eh. Meron ako isa nun. Ngayon naman, 2 na lang yun. Ito, 3 lang din guys. Sa sobrang mahal pa. 2,000, 3,000. Pag nakaharap ko to, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano ko papatayin din guys eh. Hindi ko pa kasi natatry labanan. Pero sigurado ako guys, sobrang hirap patay niya. Siguro kung na ano mo siya, na shrimpnator mo siya guys. Kunyari na shrimpnator mo siya. Tapos hindi naka-ready yung heal niya, yung jar barrage, win and turn kill mo siya, ayun, pwede mo siyang mapatay. Basta hindi naka-ready yung jar barrage niya. So, kailangan matimingan mo guys, na nasa likod siya, tapos bigla ka na lang tumalon sa likod, nag one turn kill ka doon, hindi siya gumamit ng jar barrage, mapapatay mo yan. So, ayun guys, no, ito yung sa tingin kong king of the arena ngayon, itong double anemone build. Ang mahal talaga niya, pero makakaakyat ka ng ilang rank dyan. Tataka na lang yung mga kalaban mo dun sa lower MMR, ba't di ko mapatay-patay yun? Ano bang nangyayari dun? Ba't nagre-regen yung buhay, tas nagja-jar barrage, hindi, yung mga newbie, hindi pa nila maintindihan. Bakit ayaw tumagos ng bawas, tas ang tagal mamatay? Tapos kada turn mo, puno na naman yung buhay, magko-concede na lang sila. Yun yung mangyayari dun. So, as a bonus, meron lang din ako i-share na isang team build. Ito yung poison team, guys. Poison team. So, pag gusto nyo bumuo ng poison team, ito lang yung hahanapin yung skill set. Merong yam na pang poison, may pang gain energy, may pang heal, tsaka shield at damage. So, yun yung kailangan nyo pag poison team. Ito yung sa front nyo, yung plant. Kailangan meron siyang yam. Pag hindi naman beach, pwedeng heal ulit. So, double heal. Ayan, so para hindi mamatay-matay basta yung plant nyo tapos nagpo-poison kayo. So kahit alin dyan, basta yam yung pinakamahalaga dyan, tsaka siguro may 2 heal. Kapag, kapag yung midline, kunyari reptile ang gagamitin nyo, so meron naman siyang venom spray. So apply 2 poison to guys. So yung front nyo, plant na may poison, at kapag inattack kayo, napo-poison yung mga umatak sa inyo, yung midline nyo naman may poison din. Tapos, pwedeng, ayan, may pang stun kasi madaling gamitin yung stun niya kasi 0 cost lang to guys. 2 poison yun. Tapos, madali nyo magagamit yung stun. Tapos, may mga iba pang cards. Pwedeng shield para hindi mamatay-matay din yung nyo, yung reptile. Habang napo-poison yung kalaban kayo, shield lang kayo ng shield. Heal lang ng heal to. Pag nag-shield ka, nalalagyan pa ng shield to. Tapos, nag-heal pa. So, yun. Kailangan lang survive hanggang yung kalaban nyo nagsasuffer sa poison. Pag hindi naman shield, pwede rin ganito, 80. Mataas-taas yung shield pero may draw a card para mas makadraw ka pa ng maraming venom spray. So, ayan, napo-poison yung kalaban. Ngayon, ano naman yung ilalagay nyo sa backline? Poison din ba? So, pwedeng ganito guys. Actually, ang kailangang hanapin yung card, itong dalawa, Furball at saka Grass Snake ulit. So, yung pinakang backline nyo guys, kahit hindi beast itong dalawa, basta merong Furball at Grass Snake. Ang ginagawa kasi ng Furball guys, attack 3 times yan. Ito lang yung card sa game na merong attack 3 times. So, syempre, may mga poison counter na yung kalaban. Pag umatak ka ng 3 times, yung poison na yun mag-activate siya 3 times din. So, nagiging lahat yung mga na-poison nyo, may 3 times pa siya. So, talagang, malalason yung kalaban. So, meron ding iba pang yung Garish Worm guys, pwede rin yung Garish Worm kung familiar kayo sa card na yun. Yung Garish Worm, may poison din yun, 2 poison. So maganda rin yung na yun. Yung Garish Worm, 1 poison lang ata yun. Pero nakakatulong yun para poison team talaga. Tapos pwede rin yung may Shrimpnator kayo, pang shrimp. Tapos lalagyan nyo ng poison yung nasa backline. Para umpisa pa lang ng laban, yung nasa pinakang backline nila, kung sino man yun, hindi na siya tatagal sa 1-on-1 kasi na-poison na siya sa una pa lang ng round. Tapos sa succeeding round, kapag 1-on-1 na kayo, siya bawas-bawas na yung buhay niya kasi na-poison na siya. Madali na siyang mamamatay. So ito guys yung hanapin nyo, Furball, para mag-activate ng maraming beses yung poison. Kung wala naman kayo makitang kakombo ng ganyan, 2 Furball at Grass Snake, pwede namang hindi Grass Snake, pwedeng Twin Needle. So, umatak kayo ng 3 beses. Ito naman, attack twice when combo with another card. So, attack 3 times, attack 2 times. 5 beses mag-activate yung poison. Sobrang nagiging lethal na yung poison na yun, guys. So, ayun. Tapos, may pang stun pa kayo. Ayan. So, ayun lang, guys, yung sa poison team. So, sana nakatulong ang video na to. At may natutunan kayo mga meta build.
So, salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe for more Axie videos and mga ganitong content para mas ma-improve niyo yung arena nyo guys. Tuturuan ko pa yung mas maging competitive sa arena. And see you sa next video.